Demerol po. Para sa inyo yun? Para po matulungan kayong makatulog tsaka hindi maramdaman. Para po mas kumana yung mental ng Kasi, Gano'n po katagal yung operation niya? Mga tulong po 3 hours. 3 hours? Katagal-tagal. hindi ka pa mahina mo. Hindi, hina. Tapos matanggal na rin po ng mga anak. Babalik na lang po ako after 50 days. Tahan lang Nakainin na po sila. Hindi po ma'am, lipat na po tayo. Pero ko na lang po ma-injection. Ang sabi ko na po magka-visit na mo. Kasi hindi ko na ako. Sige, lipat na lang po. Ma'am, sige ako lang po na po. Manong transfer. Good morning po. I'm Dyson Yanman. Premium care yung po tayo. Ano ang pwede ko bang provide? Yeah, pwede ka ito bang okay, ito mo naman. Yes, bakit na po? Ano po? Joyce, admission surgery. Sige po. Sige ka lang kayo, Char. For OR po, Kole, tomorrow, 7 a.m. Afternoon. Afternoon po. Good afternoon, Doc. Chart yan, please. Ito po. Joyce, base ka na. Sige po, ma'am. Hello? Dietary admission po sa M6. Darwin Tala po for cholecystectomy. NPO po siya ngayon after midnight. Pero ngayon po tanghali, that lang po. Sige po. Thank you. Good morning po, ma'am. Ako nga po pala si Nurse Darwin. Nandito po ako para mag-provide lang po ng health teaching para sa condition ni ma'am. Bali po, once na-diagnose po kasi siya ng diabetes mellitus type 2, bali lifetime na po ang pagmamanage ng ng conditions niya. Depende po sa mga treatment na gagawin po sa kanya. Wala po kasi sa posisyon para sabihin kung magkano yung
mga gagastusin. Bali, usually po, kailangan po natin ng lifestyle modification, like pagbabago po sa diet ni ma'am. Usually po, pag hypoglycemia po siya o mababa yung blood sugar, kailangan na po, nangihina po yung makikita po natin sa kanya. Ano gagawin kapag gano'n? Ang usually, bibigyan po natin siya ng mga matatamis like candies or anything na pwedeng magpataas ng blood sugar niya. Tapos, kapag hyperglycemia naman po siya, meron po tayong 3 palatandaan dyan. Lagi po siyang nagugutom, laging naiihi, at saka parang uhaw na uhaw po siya lagi. So, usually kailangan na po natin baguhin yung nasa lifestyle niya. Hindi po siya, kailangan lagi nag-exercise at hindi po siya magpapakain. Naintindihan mo na, ha? Okay. Salamat po. Pakitawag din lang yung kasunod mo, ha? Para tuloy-tuloy tayo. Easy ko na. Trabaho, wala na kayong pera eh. Mrs., magandang umaga po. Magandang umaga po. May sasabihin po sana ako sa inyo importanteng bagay. Huwag po sana kayong mabibigla. Ayon po sa mga diagnostic procedures at laboratories na lumabas, meron po kayong breast cancer stage 2. Mag-undergo po kayo ng mastectomy kung saan ooperahan natin yung kaliwang dibdib nyo para hindi po kumalat yung mga bukol. Naku, kailangan ba talaga yun? Nasa sa inyo po kung gagawin natin yung procedure o hindi. Nandito po ako para ipaliwanag yung pros and cons kung hindi po natin gagawin yung operasyon. Teka, parang kilala ko tong lalaking to. Tama! Siya yung nang-station late yung bag na yun! Yung bag ko! Aalagaan ko pa ba to? Di kami nakapagbayad ng kuryente dahil sa lalaking to eh. Paano kaya, nurse ako. Siyempre, dapat gawin ko yung responsibilities ko. Pero sa isang taong katulad nito, wag na lang kaya. Pero kailangan eh. Guguluhan ako. Pero sige na nga. As a nurse,
dapat kong gawin. Sir, ano pong pangalan? Boknoy. Check ko lang po yung ID niyo, sir. Sige po, sir.